Pag-usapan natin itong makapahayag ni Nicholas Kaufman patungkol dito kay Attorney Harry Roque. What does it tell you? No? Kasi ang parang impression na pinapalabas din ito si Harry Roque, isang gandikit niya yung mga Duterte, including of course the former president. But what do these statements of Kaufman tell you? Well, kung si Harry is wanted, alam mo, accredited naman niya ng ICC right from the very start. Siya na sana yung kinuhang abogado. Kaso may kinuhang ibang abogado. And yun sa aming mga lawyers kasi, pag may abogadong kinuha, kahit na gusto mong makatulong, alam mo, you respect that lawyer, no? And you respect the client's wishes. Very clear sa amin na ang lawyer-client relationship is based on mutual trust and confidence. Ngayon kung yung kliyente mismo nagsasabi, wala na siyang confidence sa'yo, this is a curious case. Bakit kailangan mong pagsiksikan ang sarili mo? Pag sinabi na nung counsel of record na you should not meddle with the case anymore, dapat respetuhin mo yon. Hindi mo siya tatawagin na paninira lamang, no? Kasi kung paninira lamang yon, magpakita ka ng engagement letter na pinirmahan ng kliyente. At pakita mo mismo yung assent niya to be represented. Pero kung yung lawyer na nagsalita, masama naman yata na pinagsisiksika mo yung sarili mo. Alam mo, nung nakita ko yung exchanges ngayon, medyo kinilabutan ako sa kahihiyan, no? Kasi pagka ikaw yung isang abogado, parang meron dapat konting dignidad, di ba? Na pag ayaw ka na ng kliyente mo, wag mo pagsiksika yung sarili mo. So, what did I do? Sabi ko, this is really the curious case of Harry Roque. Nag-iisang Harry Roque lang yata talaga ang kagaya niya, no? So, napag-google ako, ano nga pa yung mga instances, bakit ba laging ganito si Harry Roque? And napakarami talaga. In short, and pardon me for saying so, a little bit harsh, pero sanay na sanay kasi talaga naman si Harry Roque na sinusuka siya paulit-ulit. Pero hindi pa rin natitinag. Sanay siya dyan na sinusuka siya paulit-ulit. Let's take a look at yung timeline of events ng public life ni Harry Roque, no? He was, if you would recall, he was removed by his own party list before, almost unanimously ng executive committee sa Kabayan Party List. And I would quote what they said, we deeply regret choosing him as one of our representatives, no? Ang sabi pa nila, his conduct is inimical to the image and interest of the party. Tinanggal siya ng sarili niyang party list nung nagsisilbisyo pa siya bilang congressman, and this was in 2017 for two reasons. The first one is because the grandstand na naman si Harry Roque, no? At ano naman mga pinagsasabi sa radyo na marami daw siyang accusations na unsupported naman ng bribery sa ombudsman. Yun yung isa sa Senate ng Kabayan Party List. Yung pangalawa is his line of questions against Laila De Lima, which was said to be indecent, no? Indecent against a colleague. And ang worst is his own party list, at least based on news reports, no? And I'm just quoting from news reports. I don't have personal knowledge here, no? Pero kung makikita natin yung mga news reports, finailan pa siya ng disbarment case nung fellow representative niya, si Representative Salo, nung 2017, no? So sinuka siya, number one, ng sarili niyang party list, ng Kabayan Party List. Number two, sinuka rin siya ng sarili niyang DDS cabinet, no? Sariling kabinete, ha? Sinuka siya. Paano natin nasabi yon? Finailan ng own cabinet secretary ni Rodrigo Duterte, si Attorney Matibag, ng, again, a disbarment case for spreading deepfake videos in relation to yung pulveron videos, no? Sarili niyang cabinet secretary, kung alam ninyo ang trabaho ng cabinet secretary, siya ang nagtitimon sa lahat ng mga gabinete, no? So alam nila kung sino diyan yung mga okay na cabinet members at hindi nila nagustuhan. Sinusuka nga rin siya pati noong dating presidential spokesperson, di ba? So nag-aaway na nga sila online. So even his colleagues in the cabinet, medyo sinusuka siya. Ang alam ko, sinuka rin siya ng sarili niyang law firm before nila Attorney Butuyan, di ba? Doon sa Center Law. Sinabi hindi maganda yung naging relasyon nila at yung mga pinagagawa niya doon sa sariling law firm na international law firm supposedly, international law firm at human rights law firm na isa sa mga sinimulan niya, no? Inayawan rin siya doon at sinabi he has nothing to do with it, sinuka rin siya doon, no? Sinuka rin siya no, tumakbo siya sa International Law Commission, no? In fact, siya yung pinakamababang boto na nakuha
doon sa International Law Commission nung tumakbo siya. At anong sinabi ng sarili niyang universidad, di ba? Nag-release yung sarili niyang universidad ng statement ng mga oras na yon, at ang sinabi, he has a very poor track record of promoting and defending human rights. He is morally, ito yung sabi sa statement ng Executive Council ng UP, andito lahat ng mga dean, andito yung chancellor, andito yung vice chancellor, andito yung registrar nila, no? Ang sabi, he is morally undeserving to be part of this august international legal organ. Ang sakit nun, ha? Morally undeserving, and he has a very poor track record of promoting and defending human rights, coming from your own alma mater, coming from your own colleagues in the UP community, University of the Philippines community, hindi lang UP College of Law, ha? University of the Philippines community, at yung mga academics doon, yung mga deans, sinabi sa kapwa na faculty, you are morally undeserving to be part of this august international organization. And then, sinuka rin siya ng taong bayan noong 2022 elections. Kahit nagsasayaw na kung ano-ano, hindi pa rin nakakuha ng sufficient votes. Apart from the fact na sila yung nakaupo supposedly, at marami maganda sana yung endorso sa kanya. Pero wala, hindi pa rin siya nakuha doon, no? At ngayon, sinusuka na siya ng sarili niyang abogado, sarili niyang supposedly kliyente na napaka-loyal niya, 'di ba? So ang lagi ko sinasabi, how much has he bartered, 'di ba? Yung dignity niya as a lawyer, no? Yung reputation niya, yung pinag-aralan niya supposedly sa UP Law and sa Michigan, no? Lahat 'yon binarter niya because of his almost blind loyalty towards Rodrigo Duterte, but nonetheless sinuka siya, no? Ang sabi ka sa amin kasi sa Code of Professional Responsibility namin, no, bilang lawyers, mutual trust talaga ang relasyon na yan. At ito ang sabi, ha, babasahin ko lang ng mabilis. A lawyer shall not continue representing a client once the lawyer is discharged by the client, no? And yung representation na yan, broad yan. You don't talk as if you are so involved in the case. And even, pontificating in the public, na as if super close ka. Pag sinabing hindi ka kasali, and you don't pose as if you are representing that client, even in your own social media, no? So, malinaw na parang sanay na sanay, and lahat ng naging colleagues ni Harry Roque, even this legal defense team, see na yung attitude niya is nakakabigat pa at nakakasama pa dahil sa kaka-grandstand niya. And yet, ang term nga mo kanina is pinagsisiksikan niya pa rin yung sarili niya. Where is the shame? Medyo embarrassing. Kinalabutan ako dun sa tono. And gusto ko lang i-call out, diba? Ang response niya afterwards is, wag naman tayong ganyan. Naninira tayo ng kapwa natin abogado. No? Grabe. And then the second thing that I want to emphasize is, grabe hypocrisy of Harry Roque for him to say na wag niyo naman tinatrato yung kapwa niyo abogado dyan, no? Pero again, let's remind ourselves, ano nga ba yung mga hypocrisy na nakita natin kay Harry Roque? On the one hand, sasabihin niya, may rule of law sa Pilipinas, dapat yung mga korte natin mamayagpag, kaya dapat dito i-try ang si Rodrigo Duterte kasi may hustisya naman sa Pilipinas, and yet ayaw niya harapin yung sarili niyang kaso. Kala ko ba may hustisya sa Pilipinas? Very far from Laila de Lima na hinarap talaga. Tapos sila pa yung nasa kapangyarihan noon. So kung sinasabi niya may hustisya sa Pilipinas at dito dapat itry si Rodrigo Duterte, bakit ayaw niya harapin yung kaso niya? Diba? Ang sinasabi niya lagi, may human rights and due process dapat pagdating kay Rodrigo Duterte. Bakit siya biglang kinidnap doon? Tawag niya, kidnapping, di ba? Pero siya rin naman yung nagsasabi dito na siya rin naman nagsasabi right from the very start noon na halos para bang walang due process and human rights ang mga tao na biktima ng war on drugs. Inaccord ba? And siya yung biggest defender niyan. Siya ang biggest justifier and siya ang mouthpiece ng administration when it comes to defending yung lack of due process and yung papatayin na lang yung mga tao sa kalye, no? Siya rin yung magsasabi na magko-quote ng international law obligation on his application for asylum. Meron daw international obligation ang Netherlands based on international law, no? Na non-refoulement.
Pero at the same time, natawagin niya yung ICC na kidnapper at ayaw niya respetuhin yung proseso sa ICC despite the fact na doon na sila dapat kumuha ng relief. That because as an international organization, supranational organization, sila na dapat yung may jurisdiction dito sa kaso to once they've assumed it, and that is based on international law. No? So, grabe yung hypocrisy. So, apart from the fact na sanay si Harry Roque na sinusuka siya at hindi talaga siya magpapatinag hanggang dulo ng daigdig, no? Yung hypocrisy nung sagot niya is something na nakakatindig balahibo talaga.